Ang parcel dumating na. Hello YouTube people, ito na naman po yung maglingkod na si Ethan Krabs. Mayroon naman po tayong bagong parcel na dumating na unbox po natin. Ginagawa po natin sa ating channel to para po magkaroon po kayo ng idea dun sa mga in-order natin online. Let's get it on. And umpisahan po natin ang ating pag-unbox dyan ay tatanggalin na po natin itong kanyang plastic at sigurado pong magugustuhan nyo ang items na to dahil talagang sa mga mahilig mag-rides dyan, ito po ay napakagamitin. Kung makikita nyo, napaka-secure ng kanyang packaging. Ito po yung produktong na-order natin online. Kaya ayan, tatanggalin na po natin ang kanyang bubble wrap. Then nakita po natin, napakaganda po ng kanyang lagayan. Meron pong sabitan dito, may handle at may zipper na napaka tibay. Buksan na po natin. Ito po ay isang emergency tire kit with 4-in-1 portable tire inflator combo. Kung titingnan nyo, ayan, yan ang makikita nyo sa box. At the same time ay meron po siyang Motorkada sticker. Meron po tayong sticker na at nakita nyo po talagang meron po talaga siyang meron po siyang receipt. Talagang yung produkto ay masasabi natin na legit kasi meron siyang receipt. Then ito po yung mga magagamitin natin na inflator. Iba-ibang klase po to, iba-ibang sukat. Meron po siyang pambola. Ito, iba-iba po yan. So, ito ay kanyang charging. Type C na siya, Type C. Charging cable. Then, titignan pa natin yung mga, kung gaganin natin ng box yan para mas magandang makikita nyo. Ito yung product. Then, ito yung extra tools na binigay nila sa atin. Kaya, titignan natin. Kaya nga nakalagay dito ay 4-in-1. Ito yung kanyang mga Phillips screw at saka positive and negative na screw. Yan. So, meron tayo yan. At meron tayong ito. Long nose. Long nose na may cutter rin siya. Para pag naplatan tayo, meron tayong gagamitin na panghugot. Then, hindi pa tapos ang kasiyahan dyan. Dahil ang kagandahan dyan, dahil tire kit nga siya, meron siyang kasamang ito na very useful. Ayan o. So, ito yung pagka once na naplatan ka, itong gagamitin natin. Ito yung panlaki ng butas, ito yung pampasak nung rubber na yun, at ito yung rubber solution na pandikit niya. Kasi yung ating mga tire ay meron pa pong meron pa pong sealant sa loob yan. Hindi naman totally mawawala yung sealant yan once na sumingaw po yan. At ang pinaka maganda po dyan ay pag dinala natin isang isang box na yan, ilalagay lang natin sa compartment ng ating motor, ay on the go na tayo. Kumbaga wala na tayong kakaba-kaba. Ito naman yung kanyang hose na napakaliit lang pero siguradong durable yan. At ang review po ng nito ay napakaganda kaya natsyempuhan po natin. Ngayon, ang kanyang manual, ito yung manual niya. So, mga product specification, precaution, warm pump, battery capacity. Ayan, titignan po natin. Pagka-lobat, ganun na, the product change yan. Yan po yung mga kanyang kasamang manual, user manual na napakalit lang. Tignan mo, meron siyang pambola, pang motor, pang sasakyan, at pang bisikleta. So, ngayon titignan po natin yung yung mismo the star of the show. Na maliban sa to, actually hindi ko po alam yung talaga dito dahil hindi ko pa pinanood kung paano nila ino-operate to. Pero at the same time, ang sabi nila, pwede pa siyang gawin na power bank. May power bank kaya tingnan mo meron siyang port ng pwede natin pagsaksakan ng power bank. So, ang unang gagawin muna natin bago natin i-on to, tingnan natin kung meron siyang
capacity yung battery niya. So, mag-aano tayo ng charger. Tignan natin kung magcha-charge siya. Yung pinaka first test palagi, di ba? So, kaya ito yung ano natin, Type C. So, try natin ngayon na i-charge kung full ba siya or ano. Ayun, nakita niyo yung kanyang kung makikita niyo yung ibig sabihin nagbi-blink means baka full ang battery niya. So, ngayon hindi pa natin alam kung paano i-operate yan kasi may mga ano siya, manual. Aralin natin pero dahil unboxing lang tayo para makita niyo po kung ano yung produkto. So, positive. Nagcha-charge siya. Ibig sabihin, okay siya. Ngayon, ito yung kanyang power on. On natin. Ayan, PSI, nakalagay PSI. So, siguro, di ko alam kung, ito, meron signal na parang light. Tignan natin kung ma-activate yung ilaw. Yun. Ito yung flashlight niya. Tingnan mo, once na dinatnan ka man ng gabi, wala kang kakaba-kaba. Kasi meron siya tayong ilaw. Ngayon, off natin. Ayun. Meron rin siyang warning. Parang warning. Pagka nasiraan tayo, once abang dinaan, gabi, meron tayong may lalagay na warning na nakikita nila. Then, pinch pa tayo. Ayan, marami siyang yan. So, ito naman isang button dito. Positive, negative yun sa tingnan natin ito, baka ito yung ayun, ito nakalagay yan, ang naka-design ay car. So ayun, scooter, bike, gulong. Ayun, tingnan mo, 36 ilagay natin sa car, ilagay natin sa ito, motor. Ito yung positive negative kapag gusto mo siguro magdagdag. Then the other one is magbawas. Try natin lagay yung hose. Tingnan na natin kung kahit hindi pa natin tinatry sa gulong. So try lang natin na pilitin to. Yan ang tunog niya. Iligil ako. Usually ma-under siya. So pagka-off, yun, ganun lang pala. At saka ito, meron siyang nakikita nyo itong cover na plastic Pero dahil bago lang siya, wag muna natin tatanggalin niya para hindi nagagasgas yung ating kanyang screen. So try natin na off naman. Long press siguro, yun. Long press natin pag-off. Pag-on naman ay yan. PSI, nakalagay ng PSI. So, try natin ngayon doon sa ating motor kung kaya ba niyang kargahan yung motor natin. So, lipat tayo rin para makita yung motor. Now, itatry ngayon natin. Ang nakalagay dito sa ating tire ay 33 PSI. So, long press. Gawin natin 33 yan. Naka 33 yan. Makikita ngayon natin kung ilan na yung natin ng karga ng gulong natin. Yung 33 nakalagay. So, muna natin. Ibig sabihin, nakalagay doon sa natin 33 pero ibig sabihin gano'ng katigas ang gulong natin. Yan 33. Nakasa 39. Ibig sabihin gano'ng katigas ang natin. Ngayon try natin na palabutin ng konti yung gulong natin. Kung kakayanin niyo yung ibig sabihin sobra.
sobrang tigas yung gulong natin sa harap. Kung ang nakalagay dito ay 33 lang, bawasan natin, magbabawas tayo. Kasi pagka sa gasoline station ay sa mga vulcanizing tayo na gano'n, minsan wala silang gauge. Talagang inaano lang nila. So tayo natin ngayon. Ayan, no, nag 27. So nakikita ba sa screen ng ating yan 27. Then o yun o, CB mo 33. Ito yung talagang ideal. No. Kaya ang gagawin natin dahil 33 yan, pagka tinanggal natin yun, ibig sabihin, talagang bababa at bababa yan. O, bababa yan kasi sisingaw at sisingaw dahil nakasuot pa yun dito eh. Kaya ang iseset natin dito ay gawin natin 35. Kaya nakikita ko sa mga review mostly, ang ginagawa nila ay 35. Kasi nga yung pagka binunot mo pa yan, ay talagang ihina pa siya. So try natin ngayon. O yun, nag 35 na. Nakuha na natin yung talagang ideal na na tire pressure na gusto natin. Sakto, nasa 35. Nasa 35 yung pala yung natin, yung sa likod. Sinet natin ng 35, gawin natin 37. Subukan natin. 36, 37. Oh, pintunin nga natin. Ihinto yan pagka sa 37. Upon checking sa ating pagkarga sa ating mga gulong, yung mga PSI na designated sa ating mga gulong, hindi pare-pareho. Yung isa 40, may isa 33. Pero nakita natin na talagang nagwo-work siya. Na pagkalagay mo pa lang sa product na to, ay long press natin para ma-on. Makikita natin kagad kung ano yung karga ng ating battery, yung specification niya na nandun. Kaya minsan pagka halimbawa katulad kanina, sinet natin ng 35. Nung paglagay natin nasa 40 plus kagad yata or 39. Basta't mas mataas, ibig sabihin yun yung karga ng gulong natin. Kaya kumbaga kung ano yung talagang masasabi natin na karga ng gulong, yung PSI niya, talagang lalabas at lalabas siya. Kaya nga pwede natin pasingawin yun kung ano yung designate natin na na PSI na gusto natin sa motor natin ay pwede. Ang kagandaan nito, yung katulad dyan na yung sa review, makikita mo hard to. Ang ginagawa niya, sinasaksak niya ng screw rito. Pero tayo di natin gagawin yan kasi ayaw natin masira yung kanyang forma. Pero ibig sabihin talagang effective siya. Na ito lang tools lang na ito dadalhin natin. Plus yung screw at plies natin. Kung makikita natin, natin na ganyan para makikita nyo yung mga libre. Yung talagang kasama sa package. Yan. Sa screen natin para makita nyo lahat ng mga kasama sa product. Plus meron pa tayong free stickers. Ito yung kanyang charger cable at ito yung mga nozzle na binigay nila sa atin na free. Lagay natin dyan. So pakita ngayon natin kung after kung nagcha-charge ba siya. Kasi napaka-importante yun eh. So dahil nakita natin nagcha-charge siya na siguro hindi ko let me know kayo sa comment doon sa may mga nagkaroon na ng ganito kung paano malalaman na full charge siya. Kasi kung makikita mo naka 3 bar pero nagbe-blink, magi-stop ba yung blinking niyan if full charge siya? Let me know doon sa comment section. So ang susubukan naman natin ngayon, vice versa natin,
Kasi itong produkto natin, maliban sa tire inflator na siya, pwede natin siyang gawing flashlight at pwede natin siyang gawing power bank. So, itry ngayon naman natin, di ba? Tinry natin na mag-charge na ganyan. So, ang tatry naman natin ay yung charging naman niya. So, gagawin lang natin ay babaliktad lang natin to. Itong ating masasabi natin na type C. So, i-jack natin dito. Yan. Ngayon, itry natin. Tignan mo. Tagalin natin kung mawawala yung yun. Pagka may cable na nilagay tayo, yung indicator ng niya, charge niya nandiyan na. Lilitaw pala. So, tatry ngayon natin sa ating unit. Ayan, naka-off yan. Sa isang cellphone natin kung magcha-charge ba siya. Ayan, charging. Nakita niya, charging yun. Kaya nga, kumbaga, I would say na nakabili na tayo tire inflator, pambomba. At the same time, meron pa tayong meron pa tayong meron pa tayong power bank, meron pa rin tayong flashlight. I-charge natin siya kung magi-stop yung blinking niya, kasi kailangan bago mo i-stop yung isang bagay ay kumbaga fully charge siya. Kasi once a month, kahit hindi lumalambot yung gulong natin, kailangan once a month ay check natin yan. Kasi once na ang mga battery capacity ng mga ganyan, kailangan palagi silang fully charged. Kabay charge. Wag natin nahayaan na mawawalan sila. Kahit yung mga aking mga chargeable na mga handrail na mga tools na dito, kahit di ko sila ginagamit once a month, charge ko yung mga baterya nila. Pinupull charge ko sila. Talagang nilalagay ko sa schedule yan, kasi di naman tayo every month nagre-repair tayo, di ba? Kaya yung mga gadget natin na may mga battery, kailangan charge natin sila kahit di natin sila ginagamit, kasi tumatakas rin yung karga. At the same time, kailangan meron talaga siyang karga. So kung nakita nyo, nagcha-charge, meron ka ng power bank, at meron ka pang flashlight, then meron kang inflator. Yun ang nun eh. Once na maalanganin ka man sa daan, masasabi natin na meron kang repair kit. Kaya kung bago lang kayo sa ating phone natin, para makita nyo yung kanyang screen. Kung bago lang kayo sa ating channel, don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel, ang channel po ni Ethan Craftsman. Ginagawa po natin to ang ating unboxing review para po may idea kayo sa mga na-order nyo online. Sabi ko sa produktong to, ilan? 2 motor, may sidecar, with sidecar, 3 bali gulong, plus 3 gulong dun sa bayaw ko, sa sidecar niya, tinry ko rin. At dun sa aking Honda Click, 2 gulong. Hindi man gumalaw yung ating battery. Kasi bago nga eh. Kaya nga sabi nila, hanggang kailan kaya siya. Kaya sasabi ko, magkakaroon tayo ng uling review nito after a year. Siguro, or 6 months lang. 6 months, mas maganda na yun. Tignan natin yung kung ang performance niya ay nagbago ba o hindi. So, lagi tandaan ng paalala ng yung abang lingkod na si Ethan Craftsman. Enjoy, keep safe, and God bless.